Ang nakakatakot na katotohanan na hindi kailanman sasabihin sa iyo ng ospital. Ang araw-araw na paliligo ay maaaring magpaikli ng iyong buhay ng 1-0 taon. Kung ikaw ay higit sa 70, itigil agad ang 5 gawaing ito sa paliligo. Sa aking karanasan bilang doktor, tuwing taglamig, nakakakita ako ng napakaraming pasyente na nakakalungkot ang kalagayan. Sa labas, mukha silang malusog, ngunit marami sa kanila ang nabubuhay na parang may ticking time bomb. Ang kwento ni Mang Domeng, isang 70 taong gulang ngayon, ay malamang na magpapaisip sa marami sa inyo. Si Mang Domeng ay kilala sa kanilang lugar bilang isang napakalinis na tao. Naniniwala siya na kailangan niyang maligo sa napakainit na tubig araw-araw upang mawala ang kanyang pagod at hindi siya makatulog kung hindi niya kinukuskos ang kanyang balat. Ngunit noong nakaraang buwan, pagkatapos niyang maligo at pakiramdam niya ay sariwa, biglang namuti ang kanyang paningin at bumagsak siya sa sahig ng banyo. Buti na lang, narinig ng kanyang pamangkin ang ingay at agad na tumawag sa 911. Kung nag-iisa lang siya noong araw na yon, baka hindi na namin siya nakita pang muli. Sa ospital, nagreklamo si Mang Domeng kung bakit nangyari ito sa kanya, dahil ginawa lang naman niya ang nakasanayan niyang pagligo sa buong buhay niya. Ngunit iyon ay isang mapanganib na maling akala. Ayon sa resulta ng eksaminasyon, hindi lang ito simpleng pagkahilo. Ito ay mga sintomas ng heat shock dahil sa biglaang pagbabago ng temperatura at ang kanyang balat ay nasa prestage na ng cellulitis, isang malalang pamamaga. Ang gawin ni Mang Domeng sa pagligo ay pumipiga sa kanyang puso, humaharang sa mga daluyan ng dugo sa utak, at nagpapabura ng proteksyon ng kanyang balat. Hindi ito kwento ng iba. Ayon sa istatistika ng Philippine Consumers Union, ang banyo ang lugar kung saan pinakamaraming aksidente ang nangyayari sa mga matatanda. Sa Japan, kung saan talamak ang kultura ng paliligo, ang mga namamatay dahil sa heat shock ay 5 beses na mas marami kaysa sa mga namamatay sa aksidente sa trapiko. Ibig sabihin, ang banyo tuwing taglamig ay isang mapanganib na lugar kung saan maaaring mawala ang buhay kung pumasok ng walang paghahanda. Kaya bilang isang doktor, taos-puso akong humihingi ng pakiusap. Kung ikaw ay higit sa 75, mangyaring itigil ang 5 gawain ito. Ang mga gawin na sinusunod ng lahat ng walang pag-isip, dahil lang sa sinasabi ng iba na maganda, ay sa katunayan ang pangunahing sanhi ng pagputok ng ugat at pagkabali ng buto. Ngayon, ihahayag ko ang 5 mapanganib na gawi sa paliligo na nagtulak kay Mang Domeng sa bingit ng kamatayan. Mula sa temperatura ng banyo, pagkukuskos ng balat, hanggang sa pagligo pagkatapos kumain, aayusin ko ng malinaw ang mga nakakagulat na katotohanan na hindi natin alam at ang mga panuntunan sa kaligtasan na dapat nating gawin agad. Ito ay hindi lamang simpleng impormasyon, kundi mga panuntunan para sa kaligtasan upang mabuhay ng malusog sa natitirang bahagi ng buhay. Bago natin simulan ang detalyadong kwento, kung interesado ka sa nilalaman ngayon, mangyaring pindutin ang like button. Ang iyong suporta ay malaking tulong sa akin upang makagawa ng mas mahusay na mga video. Sige, ngayon, napakahalaga na. Kumuha ng papel at panulat o maghanda upang screenshot ang screen ng iyong telepono. Ang 3 prinsipyo na sasabihin ko sa iyo ngayon ay mga panuntunan sa kaligtasan na dapat mong sundin ng mahigpit kung ikaw ay higit sa 75, kahit pa sabihin ng doktor sa ospital na okay lang. Hindi lang ito tungkol sa pangangalaga sa kalusugan, kundi isang lihim na paraan upang pigilan ang kamatayan na nagbabanta sa iyong buhay. Una, huwag kailanman maghubad bago uminit ang hangin sa banyo. Ang pagpasok sa banyo ng walang pampainit ay katulad ng paglalaro ng Russian roulette sa iyong mga daluyan ng dugo. Tinanong ko si Mang Domeng kung bakit hindi niya pinainit muna ang banyo noong araw na yon. Sabi niya, ang init ng tubig ay mabilis na nagpapainit sa banyo, kaya bakit ko pa kailangan paandarin ang pampainit ng maaga at sayangin ang kuryente. Iyon mismo ang unang dahilan kung bakit siya nahilo. Ang mga daluyan ng dugo sa ating katawan ay napakasensitibo sa temperatura. Kapag lumabas ka sa mainit na sala at pumasok sa malamig na banyo, sa sandaling maghubad ka, ang mga daluyan ng dugo ay biglang lumiliit dahil sa lamig. Sa oras na ito, tumataas ang presyon ng dugo. Pagkatapos, kapag pumasok ka sa mainit na tub, ang mga daluyan ng dugo naman ay biglang lumalaki at bumababa ang presyon ng dugo. Kapag lumabas ka sa malamig na labasan pagkatapos maligo, biglang tumataas muli ang presyon ng dugo. Ang kababalaghan ng presyon ng dugo na tumatalon na parang roller coaster sa maikling panahon ay tinatawag na heat shock.
Kung hindi makayanan ng mga daluyan ng dugo sa utak at puso ang pagkabigla na ito, magkakaroon ng stroke o myocardial infarction. Sa katunayan, higit sa kalahati ng mga aksidente sa pagkamatay sa banyo tuwing taglamig ay dahil sa heat shock. Kaya't pakiusap, maglagay ng heater ng hindi bababa sa 20 minuto bago maligo o buksan ang mainit na shower upang gawing kasing init ng sala ang hangin sa banyo bago pumasok. Pangalawa, huwag kailanman maligo sa loob ng 1 oras pagkatapos kumain. Ang pagligo agad pagkatapos kumain ay parang pagtanggal ng oxygen mask ng sandali. Noong gabing iyon, kumain din ng masarap na hapunan si Mang Domeng at agad na pumunta sa banyo para magpahinga. Ngunit ito ang sanhi ng kanyang problema. Kapag kumakain tayo, nagsisimula ang tiyan na gumawa ng matinding paggalaw upang matunaw ang pagkain. Sa oras na ito, ang dugo sa ating katawan ay nakatuon sa tiyan. Lalo na habang tumatanda, hindi na katulad ng dati ang sirkulasyon ng dugo, at dahil ang lahat ng dugo ay dumadaloy sa tiyan, nagkukulang ang dugo sa utak. Ito ay tinatawag na postprandial hypotension. Ngayon, ano ang mangyayari kung sa kalagayang ito, ilulubog mo ang iyong katawan sa mainit na tubig? Dahil tumataas ang temperatura ng katawan, upang palamigin ito, bumubukas ang mga daluyan ng dugo sa balat, at dumadaloy din ang dugo sa balat. Dahil ang tiyan ay humihingi ng dugo at ang balat ay humihingi din ng dugo, ang pinakamahalagang organ, ang utak, ay hindi nakakatanggap ng sapat na supply ng dugo at nagkukulang sa oxygen. Kaya nahihilo ka at dumidilim ang iyong paningin. Lalo na ang mga umiinom ng gamot para sa high blood pressure o diabetes ay mas mapanganib dahil sa pagbaba ng kakayahan ng kanilang mga daluyan ng dugo na mag-regulate. Kung kumain ka, kailangan mong magkaroon ng oras upang makapasok sa banyo pagkatapos ng 1 oras, tulad ng panonood ng balita sa RI. Pangatlo, kapag lalabas sa tub, siguraduhing dahan-dahan kang tumayo sa 3 hakbang. Ang ugali ng biglang pagtayo ay ang pangunahing sanhi ng pagkahulog. Ang pinakamahalagang sandali kung kailan nahilo si Mang Domeng ay noong tumatayo siya mula sa tub. Kung nakaupo ka sa mainit na tubig ng higit sa 15 minuto, ang mga daluyan ng dugo ay lumuluwag at ang presyon ng dugo ay bumababa. Bukod pa rito, sa ilalim ng tubig, ang mga daluyan ng dugo sa binti ay pinipiga dahil sa presyon ng tubig, at sa sandaling tumayo ka, nawawala ang presyon at ang dugo ay dumadaloy pababa sa mga binti dahil sa grabidad. Ang utak ay kailangang bombahin ng dugo, ngunit hindi gumagana ang pumping. Ito ay tinatawag na orthostatic hypotension. Ang mga kabataan ay mabilis na gumagaling, ngunit ang mga matatanda ay nawawala ng balanse at nahuhulog sa sandaling ito. Ang sahig ng banyo ay matigas na tile, kaya't kung masaktan ang ulo, ito ay magiging malaking problema. Kaya mula ngayon gawin ito. Hakbang 1, bago lumabas sa tub, huminga ng malalim sa loob ng 1-0 segundo. Hakbang 2, umupo sa gilid ng tub o lumuhod at maghintay ng 1 segundo upang bigyan ang iyong katawan ng oras na makibagay sa grabidad. Hakbang 3, siguraduhin na walang pagkahilo at dahan-dahang tumayo habang nakahawak sa handrail o hawakan. Ang 30 segundong paghihintay na ito ang magpoprotekta sa iyong utak at sa iyong buto sa puwit. Ang 3 ito na nabanggit ko, pagpapainit ng banyo, paghihintay ng 1 oras pagkatapos kumain, at 3 hakbang na pagtayo, kung susundin lamang ang 3 ito, ang biglaang pagkahilo sa banyo ay maiiwasan ng higit sa 70%. Kung naririnig mo ang kwentong ito ngayon at nag-aalala ka, okay lang ba ang mga magulang ko? Mainit ba ang ligo ng biyenan ko sa probinsya? Kung gayon, huwag mag-atubiling ibahagi ang video na ito sa iyong family group chat. Ang iyong maliit na pag-aalala at pagbabahagi ay ang pinakasiguradong siguro na magpoprotekta sa buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Kung ang nabanggit ko kanina ay isang panangga na nagpoprotekta sa buhay, ang 2 sasabihin ko ngayon ay ang antidote na magpapalaya sa iyo mula sa nakakainis na pangangati at pamamaga na nagpapahirap sa iyong pagtanda. Kung naniniwala ka pa rin na kailangan mong kuskusin ang iyong balat upang maging sariwa, at hindi ka kontento kung hindi ka maligo araw-araw, pakinggan mo ako ngayon. Pang-4, itapon agad ang iyong panghilod sa basurahan. Ang pagkukuskus ng balat ay hindi paglilinis ng dumi sa balat, kundi isang uri ng self-harm na sa pilitang pagtatanggal ng stratum corneum, ang huling panangga na nagpoprotekta sa ating katawan. Nang dumating si Mang Domeng sa emergency room, nagulat ako nang makita ko ang kanyang mga binti. Ang balat sa kanyang binti ay parang lupa na bitak-bitak dahil sa tagtuyot,
at may mga tuyong dugo sa iba't ibang lugar. Sinabi ni Mang Domeng na nangangati siya kaya kinamot niya ang kanyang balat, ngunit baliktad pala ito. Dahil nasira ang balat dahil sa pagkukuskos, mas nangati ito. Ang iniisip mong dumi na kinukuskus mo na parang noodles ay sa katunayan hindi maruming dumi. Ito ay isang napakagandang proteksyon na protina na pumipigil sa pagkawala ng tubig sa ating balat at pumipigil sa pagpasok ng mga panlabas na bakterya. Kapag inalis mo ito gamit ang magaspang na tuwalya, ang balat ay nagiging hubad. Kung gayon, nagiging sensitibo ito sa kahit na maliit na stimulus at nagiging labis na nangangati. Dahil nangangati, kinakamot at kapag kinamot, nagkakasugat. Ang mas nakakatakot ay ang pagpasok ng bakterya sa sugat. Narinig mo na ba ang sakit na senile cellulitis? Ito ay isang sakit kung saan ang bakterya ay tumatagos ng malalim sa balat, nagpapamaga at nagpapula, at nagdudulot ng mataas na lagnat. Sa malalang kaso, maaari itong humantong sa pagkamatay dahil sa sepsis. Si Mang Domeng ay may impeksyon din ng bakterya sa pamamagitan ng sugat sa kanyang binti. Ang pagkukuskos para maging malinis ay sa katunayan parang pagbubukas ng pinto sa bakterya. Pakiusap, huwag gumamit ng shower towel, sapat na ang dahan-dahang pagpahid ng sabon gamit ang malambot na kamay. Panglima, limitahan ang full body bath sa 2 o 3 beses lamang sa isang linggo. Ang pagligo araw-araw na ginagamitan ng sabon sa buong katawan ay parang pagpiga sa huling patak ng langis na natitira sa balat. Maraming matatanda ang nag-isip na kailangan nilang maligo araw-araw dahil nag-aalala sila na baka amoy matanda sila habang tumatanda. Ngunit ito ay medikal na maling impormasyon. Ang ating balat ay gumagawa ng sarili nitong langis upang balutin ang balat. Ngunit kapag lumampas ka sa 65, natutuyo ang mga oil glands na ito. Hindi na ito gumagawa ng kahit kalahati ng produksyon ng isang 20 taong gulang. Kung kulang na nga sa langis, ano ang mangyayari kung maligo ka araw-araw sa mainit na tubig at gumamit ng alkaline soap? Ang natitirang oil film ay tuluyang mawawala. Ang inireseta ko kay Mang Domeng ay hindi mamahaling pamahid. Ito ay ang pagbabawas ng bilang ng pagligo. Para sa balat ni Mang Domeng, mas mahalaga ang pagpigil sa pagkatuyo kaysa sa paglilinis ng dumi. Ang mga lugar lang na madalas pawisan tulad ng kilikili, singit, at paa ang hugasan mo araw-araw, at ang full body bath ay sapat na kung gagawin mo lamang tuwing 2 o 3 araw at walang problema sa kalinisan. Sa katunayan, mas mahusay ito para sa immunity dahil pinoprotektahan nito ang mga kapaki-pakinabang na bakterya na nabubuhay sa balat. Panghuli, para sa mga nagdudusa sa diabetes, nagbibigay ako ng isang mahigpit na babala. Huwag kailanman ilubog ang iyong paa upang suriin ang temperatura ng tubig. Kailangan mong gamitin ang iyong siko o isang thermometer. Ang mga taong matagal nang may diabetes ay may mapurol na peripheral nerves. Lalo na ang pandama sa paa ay nagiging mapurol, kaya't madalas silang nakakaramdam na mainit lang ang tubig kahit na ito ay kumukulo. Kung gayon, nagkakaroon sila ng matinding paso kung saan ang balat ay naluluto. Ang problema ay ang mga pasyente ng diabetes ay hindi maganda ang sirkulasyon ng dugo, kaya ang mga sugat sa paso ay hindi gumagaling ng maayos. Maaari itong magsimula bilang isang maliit na paltos at kalaunan ay humantong sa kakilakilabot na sitwasyon kung saan kailangan putulin ang paa dahil sa necrosis. Hindi ito pananakot kundi isang sitwasyon na madalas nating nakikita sa ospital. Kung may diabetes ka, huwag kailanman pagkakatiwalaan ang pandama ng iyong paa at siguraduhing tingnan ang temperatura gamit ang iyong mga mata o humingi ng tulong sa pamilya. Kaya, nabanggit ko na ang tungkol sa hindi pagkukuskos, pagbabawas ng bilang ng pagligo, at ang mga babala sa pagsusuri ng temperatura para sa mga pasyente ng diabetes. Kung kapaki-pakinabang ang nilalaman ngayon, mangyaring pindutin ang i-subscribe button at notification button. Magiging iyong doktor na nagbibigay ng payo hanggang sa araw na magkaroon ka ng malusog na gawi. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang pinaka-interesante sa lahat. Paano ba talaga maligo, at paano mo dapat ayusin ang iyong araw? Ibabahagi ko sa iyo ang schedule ng ligtas na pagligo na isinulat ko para kay Mang Domeng bilang discharge gift. Kailangan mo lang sundin ito. Una, tandaan ang 33 rule para madaling matandaan. Ang unang 3 ay 3 beses o mas kaunti sa isang linggo. Ang full body bath ay 3 beses lang. Ang pangalawang 3 ay 38 degrees Celsius para sa tubig.
Huwag masyadong mainit, kundi bahagya lamang na mas mataas kaysa sa temperatura ng katawan. Ang pangatlong tatlo ay ang golden time ng moisturization, 3 minuto. Ilagay ang lotion sa loob ng 3 minuto pagkalabas sa banyo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aktual na gabi ng pagligo ni Mang Domeng. Pinili ni Mang Domeng ang Lunes, Miyerkules, at Biyernes bilang kanyang mga araw ng pagligo. Sa 7 oras yet, ang una niyang ginagawa ay buksan ang heater sa banyo. Kung walang heater, buksan ang mainit na shower upang magkasingaw sa loob ng banyo. Sa loob ng 20 minuto habang umiinit ang hangin, dahan-dahang umiinom si Mang Domeng ng isang basong maligambam na tubig sa sala. Ang pag-inom ng tubig bago maligo ay pumipigil sa pagiging malagkit ng dugo at iniiwasan ang pagbuo ng blood clots. Sa 7 oras 20 minuto kapag pumasok ka sa banyo, bago maghubad, abutin ang hangin at damhin. Kung hindi ka nakakaramdam ng lamig, saka ka maghubad. At huwag agad pumasok sa tub, kundi basain ang iyong mga paa gamit ang shower, simula sa dulo ng paa. Ito ay nagbibigay ng senya sa puso upang hindi ito magulat, sa pamamagitan ng dahan-dahang pagbasa sa katawan mula sa pinakamalayo sa puso. Kapag papasok ka sa tub, siguraduhing ilubog ang iyong siko sa tubig upang suriin ang temperatura. Kung nakakaramdam ka ng mainit-init sa halip na napakainit, sapat na yon. Sa loob ng tub, mag-half bath lang, ilubog ang katawan hanggang sa ibaba ng dibdib, at manatili doon ng 0 minuto lamang. Kung ilubog mo ang iyong balikat ng buo, ang puso ay mabibigatan dahil sa presyon ng tubig. Kapag naglilinis, gumamit ng sapat na sabon at dahan-dahang ipahid lamang sa kilikili, singit, at pagitan ng mga daliri ng paa. Hayaan na ang braso at binti ay hugasan ng umaagos na tubig. Sapat na ito. Panghuli, kapag lalabas, dahan-dahang lumabas sa 3 hakbang tulad ng natutunan mo kanina, at kapag pinupunasan ang tubig gamit ang tuwalya, tapikin lang ito. At bago lumabas ng banyo, ilagay agad ang moisturizer sa loob ng banyo. Ito ay upang mailock ang tubig sa balat bago ito mag-evaporate. Ito ang sikreto ni Mang Domeng sa pagkakaroon ng makinis na balat muli. Ngayon, sasagutin ko ang 3 nakakahiyang tanong na madalas itanong ng mga matatanda sa aking klinika. Unang tanong, Dok, nag-aalala ako na baka ayaw ako ng manugang ko dahil sa amoy matanda. Hindi ba talaga kailangan maligo araw-araw? Ito ay isang napakakaraniwang pag-aalala. Ngunit kayo, ang amoy na tinatawag na amoy matanda ay hindi amoy pawis. Ito ay dahil sa isang sangkap na tinatawag na 2-nonenal at hindi ito nawawala sa pamamagitan ng pagkukuskos ng balat. Sa katunayan, mas lalo pa itong lumalala kung matuyo ang balat. Para mawala ang amoy, mas mahalaga ang araw-araw na pagpapalit ng damit panloob at madalas na pagpapahangin sa silid, sa halip na araw-araw na pagligo. Sapat na ang araw-araw na paghuhugas ng tubig sa mga lugar na madalas pawisan tulad ng kilikili at singit. Kaya, huwag sirain ang iyong balat dahil sa pag-aalala sa amoy. Pangalawang tanong, napakabata ng moisturizer. Anong dapat kong gamitin? Hindi mo kailangan bumili ng mamahaling cosmetics. Sapat na ang body lotion na nabibili sa botika o supermarket na malaki ang dami. Tingnan ang listahan ng sangkap at tingnan kung naglalaman ito ng ceramide o panthenol. O maaari kang maglagay ng napakamurang petroleum jelly na hinaluan. Mas mahusay ng 100 beses, 1,000 beses para sa balat ang bumili ng mura at ilagay ng marami at madalas, kaysa sa bumili ng mamahalin at tipirin ang paggamit. Si Mang Domeng ay gumagamit din ng isang lotion na nagkakahalaga ng 500 na malaki ang dami sa banyo. Pangatlong tanong, nag-iisa lang ako, sino ang magliligtas sa akin kung mahilo ako habang naliligo? Ito ang pinakamakatotohanang pag-aalala. Kung ikaw ay isang matandang nakatira mag-isa, sundin lamang ang 3 bagay na ito. Una, huwag kailanman ikandado ang pinto ng banyo. Pangalawa, ilagay ang iyong cellphone sa isang plastic bag at ilagay sa loob ng banyo o sa harap mismo ng pinto. Pangatlo, bago maligo, tumawag sa iyong anak o malapit na kaibigan at sabihin na maliligo ka. Kahit sa biro, sabihin mo na kung walang tawag sa loob ng 30 minuto, ipareport ka. Ang maliit na gawin na ito ang magliligtas sa iyo sa anumang sitwasyon. Mga kaibigan, ang routine na binanggit ko ngayon ay maaaring medyo abala at nakakainis sa una. Pag-inom ng tubig, pagpapainit, dahan-dahang pagtayo. Ngunit subukan lang ito sa loob ng 1 linggo.
Sinabi rin ni Mang Domeng na kakaiba ito sa una, ngunit ngayon, dahil sa gawin na ito, nawala ang kanyang pangangati at nakakatulog na siya ng mahimbing. Kaya, mula ngayon, nangangako tayo sa isa't isa. Na maliligo tayo ng ligtas at mabubuhay ng malusog. Kung handa kang gawin ito ngayon, mag-iwan lang ng 2 salita, kaya ko, sa comment section. Susuriin ko ang iyong matibay na desisyon at susuportahan kita. Sana ay magbigay kayo ng lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng pagtingin sa mga comment ng iba na, ay, hindi lang pala ako ang nagsisikap. Mga kaibigan, maaaring marami kayong narinig ngayon at medyo nalito. Kaya, ayusin ko ito sa iyong isip sa loob lamang ng 1 minuto. Tandaan at gawin ang mga ito. Una, alisin ang pagkakaiba sa temperatura sa banyo at sala. Siguraduhin na mainit ang banyo 20 minuto bago maligo, at kapag lalabas sa tub, dahan-dahang tumayo sa 3 hakbang upang maiwasan ang orthostatic hypotension. Pangalawa, huwag maligo agad pagkatapos kumain. Maghintay ng hindi bababa sa 1 oras pagkatapos kumain upang hindi magkulang ang dugo na dumadaloy sa utak at puso. Pangatlo, pakiusap, huwag magkuskos. Itapon ang magaspang na tuwalya at bawasan ang full body bath sa 2 o 3 beses sa 1 linggo. Kung susundin lamang ito, malaya ka sa nakakainis na pangangati at pamamaga ng balat. Pang-4, kung may diabetes ka, huwag kailanman suriin ang temperatura ng tubig gamit ang paa, kundi tingnan ito gamit ang mata o humingi ng tulong sa pamilya. Panghuli, sanayin ang sarili na maglagay ng moisturizer sa loob ng 3 minuto pagkatapos maligo. Ang murang lotion na inilalagay ng marami, kaysa sa mamahaling cosmetics, ang pinakamahusay na gamot upang protektahan ang iyong balat. Kumusta na kaya si Mang Domeng? Kamakailan lang, bumisita siya para sa kanyang check-up at hindi mo malalaman kung gaano kahusay ang kulay ng kanyang balat. Dati, palagi siyang mukhang pagod dahil hindi siya makatulog sa buong gabi dahil sa pangangati, ngunit ngayon, ipinagmalaki niya na nakakatulog na siya ng mahimbing hanggang umaga. At pumupunta siya sa Senior Citizens Center at sinasabi sa kanyang mga kaibigan, huwag kang magkuskos. Huwag kang maligo agad pagkatapos kumain, at epektibo siyang nagiging health evangelist. Naaalala ko ang sinabi niya habang hawak ang aking kamay, Dok, kung alam ko lang ito noon, hindi sana ako nahirapan ng ganoon. Malaking ginhawa na nalaman ko ito ngayon. Hindi na ako natatakot maligo at masarap sa pakiramdam at masaya. Mga kaibigan, ang pagligo ay dapat na ang pinakakomportableng pahinga na naglilinis ng ating katawan at nagpapawala ng pagod ng araw. Hindi ito dapat maging mapanganib na oras kung saan ipinupusta natin ang ating buhay. Ang mga bagay na binibigyang diin ko ngayon ay hindi lamang payo para baguhin ang iyong paraan ng pagligo. Ito ang pinakamababang safety net para makasama mo ang iyong mga mahal sa buhay ng mas matagal, ng malusog at may ngiti. Kayo, na nanonood ng video na ito ngayon, ay maaari ding baguhin ang inyong mga gawi sa pagligo upang maging malusog at ligtas tulad ni Mang Domeng. Simulan ngayon sa pag-aayos ng iyong panghilod at pagsuri sa temperatura ng banyo. Kung mayroon kang kaibigan o magulang na matigas ang ulo na naniniwala pa rin na kailangan mong ilubog ang iyong sarili sa mainit na tubig at kuskusin ang iyong balat upang maging malusog, mas epektibo ang pagbabahagi ng video na ito kaysa sa pagsasabi ng paulit-ulit. Ang isang simpleng pag-click sa share button ay maaaring maging mahalagang dahilan upang mailigtas ang buhay ng isang mahal sa buhay. Magpapatuloy ako sa pagiging gabay sa kalusugan na tumutulong sa inyo na magsaya sa parke, kasama ang pamilya sa halip na sa ospital, at sa mga kaibigan sa halip na mag-isa. Sana ay manatili kayong malusog at mabuhay ng matagal.